Alright mga kapatid, mainit na balita ngayon tong pag-uusapan natin mga tol. Aatake na nga ba ang Amerika dito sa Iran? Naku po, dahil ayon dito sa report na ating panonoorin ngayon ay papalapit na ang US Navy super carrier dito sa Middle East. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mainit na balita ngayon mula rito sa WION. Kaya kung mababasa ninyo yung title, US-Iran Attack. US Navy Super Carrier heads to Middle East. Trump to begin Operation Iran. So eto may question mark mga tol ha. So hindi pa tiyak to. Ito'y tanong pa lamang. Kasi ayon dito sa description ng balitang panonoorin natin ngayon, sabi rito, the US Navy has ordered the USS Abraham Lincoln to deploy to the Middle East. The move comes amid rising tensions between US and Iran. USS Abraham Lincoln is a nuclear-powered Nimitz-class super carrier. It is the fifth carrier built under the Nimitz-class program. The carrier had been operating in the South China Sea. So ito ngayon ay papalapit o papunta sa Middle East. Doon siya ngayon dineploy. So ang tanong, sisimulan na nga ba ng Amerika o ipinuposisyon na nga ba ng Amerika ang kanilang puwersa dito malapit sa Iran? Pero alam ko last time na inatake nila itong Iran, hindi naman sila nangailangan ng nangailangan ng aircraft carrier. Basta pinalipad lang nila yung B-2 bomber nila, yung malaking malaking eroplano na parang pagi. So eto mga kapatid, para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako, papanoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. So eto na nga, the US Navy has ordered the USS Abraham Lincoln to deploy to the Middle East. Di natin alam mga tol kung ano ang kanilang misyon, pero kung naaalala ninyo, bago pa man sa lakayin ng Amerika itong Venezuela is nauna na munang i-deploy doon yung kanilang mga warship, yung kanilang mga aircraft carrier, 'di ba? At sa hindi inaasahang pagkakataon, 'di ba? Bigla na lang ginulat nila ang buong mundo, lalo na si Maduro, 'di ba? Kasi sa isang gabi, bigla na lang sila sumalakay. The move comes amid rising tensions between US and Iran. So sa gitna to ng tumataas na tensyon. Ito yung nila, aircraft carrier nila. Isa to sa mga malalaking carrier nila. Nuclear powered to mga tol. Hindi kinakailangan itong dumaong para magpagasolina. Ito'y kayang manatili ng 2 taon o higit pa siguro sa karagatan. It is the fifth carrier built under the Nimitz-class program. So ito yung carrier na nag-ooperate dito sa South China Sea. Ngayon, dineploy nila papunta rito sa Middle East. Ngayon, nasa biyahe na, on the way na. Last week, it carried out live fire military exercises. The ship also completed a replenish at sea operation. As President Trump started a military operation against Iran, so eto na nga ba mga tol? Pero alam nyo mga kapatid, di ba, nagbanta si Donald Trump dito sa Iran na magsasagawa sila ng agarang military action kung ipagpapatuloy ng Iran ang pagbitay doon sa kanilang mga nahuling nagpoprotesta. Pero ayon nga sa balita is hindi na yan itutuloy ng Iran.
So, sabi nga ganun sa isang report mga tol is hindi na ngayon aatake ang Amerika. Yun ang sabi mga kapatid. Ito panoorin natin. Ito mga tol sa isang Facebook page post. Ito sabi, a reporter asked President Trump if Arab and Israeli official convinced him not strike Iran, with Trump responding that nobody convinced him. Ito'y nilabas nitong 10 hours ago lang. So ito'y may kinalaman mga tol sa pag-atake sa Iran. Ito'y may kinalaman din sa video pinapanood natin. Kasi nga sabi, 'di ba sa video pinanood natin kanina is yung aircraft carrier ng US is papunta na sa Middle East. So ito'y paghahanda ba ng pag-atake ng Amerika rito sa Iran? Pero kasi tinanong ng mga reporter etong si Trump. So ito panoorin natin. Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Nobody. Ayun o, di ba? Sabing ganon, walang nagkumbinsi sa kanya. Kinumbinsi niya sarili niya, sabi niya ganon. No, sabi kahapon may naka-schedule daw na 800 ba ang ibibitay? Nobody convinced me. I convinced myself. Oh. You had yesterday Ayan, scheduled over 800. You had yesterday scheduled over 800 hangings. Ibibitay dapat sa Iran kahapon 800 na katao. Pero dahil hindi na itinuloy itong pagbitay na to, malaking impact yun para ikansela muna o hindi ituloy ni US President Trump ang pag-atake rito sa Iran. Hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Oh, that had a big impact mga kapatid. So, pero hindi pa rin natin masasabi na talagang kanselado o hindi itutuloy ng Amerika ang pag-atake sa Iran. Kasi mga tol, hindi unpredictable kung titingnan natin. Oh. Well, walang nagnanais nun, syempre. Wala naman siguro kahit isang matinong tao ang maghahangad na magkagulo mundo, di ba? Pero eto kasi yung mga nangyayari ngayon na bigla na lang gumugulat sa ating lahat. Bigla na lang halimbawa natutulog tayo o kaya magigising na lang tayo isang araw. Meron na mga balita sa TV, meron na mga balita kalat na sa online na nagkakaroon na pala ng matinding labanan, di ba? May mga ganyan mga pangyayari. Tapos ito pa, nagbanta pa si Putin na kapag inatake ng Amerika, mga tol, etong Greenland, pwede itong maging mitya ng katapusan na ng mundo. Kasi mga tol, meron ding mainit na balita ngayon. Kung naaalala ninyo, ito ibang-ibang usapan naman to, hindi to tungkol sa Iran. Kung naaalala ninyo, mga tol, ito papanood ko sa inyo. Etong video na to, na kung saan meron daw gagawin si Trump dito sa Greenland, whether they like it or not, sabing gano'n, sa ayaw at sa gusto nila. Kung hindi sila madadaan sa easy way, daanin natin sa hard way, sabing gano'n. Ito, panoorin lang natin ang bahagya. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Yan ang sinasabi niya, di ba? Gagawin daw nila to dahil kapag hindi nila to ginawa, uunahan sila ng Russia or ng China at hindi sila papayag na maging kapitbahay etong Russia or China. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. 'Di ba? So may ibig sabihin 'yon mga tol, may laman yung ibig sabihin na 'yon. Pwedeng daanin siguro ito sa santong paspasan kung hindi makuha sa santong dasalan, 'di ba? Ngayon, may report mga tol kasi syempre ayaw din pumayag ng Denmark kasi ang Greenland mga tol, yan ay kontrolado ng Denmark. So ngayon mga tol, eto isa sa mga balita na gusto kong panoorin natin. Yan, European troops nasa Greenland na bilang proteksyon sa banta ng Amerika. European mga tol, European, EU. 'Di ba? Sabi rito, dumating na sa NUUK, Greenland, ang puwersa ng militar mula sa France at ilang bansa sa Europa bilang bahagi ng isang reconnaissance mission. Diba? Ito ay kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na kinakailangan ng Amerika ang isla para sa national security. Panoorin natin to ng bahagya. Dumating na sa Nuuk, Greenland ang pwersa ng militar mula sa France at ilang bansa sa Europa bilang bahagi ng isang reconnaissance mission sa gitna ng pahayag ni US President Donald Trump na kailangan ng Amerika ang isla para sa national security. Ang deployment na kinabibilangan ng bansang France, Germany, Sweden,
Norway, Finland, Netherlands at United Kingdom ay isang simbolikong hakbang upang ipakita ang presensya ng NATO sa Greenland, Putya, parang ano to, no? US versus NATO, mga tol. na isang semi-autonomous na teritoryo sa ilalim ng Denmark. Ayon sa France at Denmark, layon ng hakbang na palakasin ang seguridad sa Arctic at ipakita na may interes din ang Europa sa rehiyon, kasabay ng patuloy na pagtutol ng Denmark sa plano ni Trump na kontrolin ang isla. Iginiit naman ng pamahalaan ng Greenland na ayaw nitong mapasailalim sa Estados Unidos at nananatili itong bahagi ng Denmark sa kabila ng umiinit na tensyong geopolitical sa Arctic. So ayaw nila maging under ng Amerika. So dito may babala mga tol si Putin. Eto, tingnan natin mga kapatid. So ito naman ay mula lang sa isang post mga tol, no? Fast Bites. Sabi rito, Russia issues a warning. Teka, lakihan natin para mas makita ninyo mga tol. Ayan sabi rito, Russia issues a warning that the end of the world will begin if Trump continues with his plan to acquire Greenland. Sabi rito, Russian Senator Dmitry Rogozin, a former deputy prime minister and ex-head of the Russian Space Agency, believes America's plans to acquire Greenland are linked to a Golden Dome missile defense system. So may kinalaman daw yun dun. Rogozin warns that if the US convinces itself it has achieved nuclear superiority over Russia and China thanks to annexing Greenland o yung pagdudugtong dun sa Greenland, this will be the beginning of the end of the world. Sabing ganon mga tol. He believes Trump is fulfilling the Pentagon's will to seize Greenland by force and turn it into a platform for deploying means of both nuclear attack and missile defense interception of Russian ICBMs. Tapos sabi rito, in the meanwhile, Denmark held talks with US Vice President J.D. Vance yesterday in Washington, D.C. insisting Greenland is not for sale. Kasi nga gusto siyang bilhin ni Trump. Sabing ganun ni Trump, kung hindi natin makukuha yan sa easy way, gagawin nila yan sa hard way. Kailangan daw nilang gawin yon kasi kung hindi daw, ite-take over daw yan ng Russia at saka ng China. Well, eto na nga ba mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon sa ating daigdig, ang panimula o senyales na nalalapit na ang wakas. Ano sa tingin nyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.